Please, make yourselves comfortable. Maraming salamat. Chris, Royce, TJ, thank you very much. And congratulations. Ay, thank you po. Dahil napakaganda po ng makinig. Yes! Thank you. Ito po ay inyong mapapanood bago mag-fast talk. Kaya napapanood ko kayo dahil nandito na ako sa studio pag nagsisimula ang makiling. Congratulations. So how is it? How is the experience of doing makiling? You belong to the Crazy Five. You're bullies. Kayo yung mga bullies. How is it? Tito Boy, for me parang sa lahat ng series na gawa ko, ito yung pinakamahirap. Bakit? Pinakamahirap gawin dahil kailangan mentally and physically present ka talaga. Kasi Tito Boy, yung mga nakikita mo may mga ano pa kami na sa mga susunod na scenes, nakala mo double yun, hindi po, lahat yun kami. Even si El, yung mga, basta po, madami pang mangyayari sa bundok na hindi kami nag-double, lahat po yun kami. Let's talk about crazy. The operative word here is crazy. Dalhin naman natin sa tunay na buhay. Ilabas muna natin sa makiling. Craziest things you did for love. Ayan. Gusto ko yung reaction ni Royce. Ikaw na umuna. Oo, di ba? Ikaw na. Naku, di ba pinagpawisan ako bigla eh. Di ba yung character ko na lang? Character ko, give na give ako eh. Siguro po, Tito Boy, for love, siguro dating-dati pa to, kaya kong nagawa kong isuko yung pangarap ko, yung karera ko para sa pagmamahal po na yun. Talaga? Opo, kasi yung pangarap na yun ay pag-aartista? Pag-artista, You had to quit actor. for a while? Yes po, for a while. Because of love? Kasi parang ang takot po nung time na yun is baka pag pumasok nga po sa industriya natin, maligaw, tapos magkaroon ng conflict sa samahan namin. Ako naman, syempre, parang mahal ko tong taon to, so sige, sacrifice So ko. naligaw ka ba? Tinigil ko talaga for a while, and then parang alam niyo po, na pinaparamdam sa iyo mismo na para sa iyo talaga to eh. May mga pinto na willing magbukas. TJ, ikaw, craziest thing you did for love? Siguro yung iwan ko yung family ko dahil sumama ako and ano pa ba, sumakay ako sa likod ng taxi para lang makikita lagi siya, parang gano'n. Ano ba tawag sa likod? Yung trunk. Trunk, yun. Bakit? Kasi parang dumating sa point na parang bawal magkita pero gusto namin magkita. So lagi ako sumasakay ng trunk para makapasok sa village. So sino yung nakasakay doon sa... Walang tao ang taxi? Wala. Parang kunyari siguro may gusunduin sa loob, parang gano'n. Mainit yun, ha? Mabilis lang naman pag ito lang sa kanto na ng village. O dahil ayaw ng pamilya? Parang pinagbawalan. Craziest thing you did for Ako, love? Tito Boy, kahit siguro makita kaming magkasama, kahit masira yung career ko, wala akong pakialam. Pero Tito Boy, sa anak ko to, nung hindi ko pa siya nilalabas. Okay. Kasi po, yun yung parang number one rule sa akin na may magtanong, kung may makakita, nung hindi ko pa po nilalabas publicly. Kasi parang nilabas ko lang si Prey, 4 years old po eh. Nung mga may anak kami, yung dala-dala ko siyang baby, nagda-travel kami. Now 7 years old? Now 7 years old na po. Kapag may magtatanong ng mga tao, anak niyo po yan? Opo, anak ko po to. Yun po. Yung parang wala akong pakialam kung lumabas to or gano'n. Good thing na lang din po kasi wala talaga naglabas. Even kasi may mga kaibigan ako nakakaalam na po na may anak ako pero hindi po lumabas. Kumbaga, sabi ko, hinayaan ako ni Lord na sa sarili kong way mailabas yung anak ko, hindi dahil sa mga kalat-kalat.